sila kundi ang ipadala ako sa isang public hospital. Wala na akong masyadong maalala ng time na yon, Papa Dudut, dahil akala ko noon ay mawawala na ako sa sakit. Sobrang sakit ng bibig ko. Pneumonia. Hindi rin ako natigil sa pag-ubo hanggang sa sumakit na ang lamunan ko sa kakaubo. Parang umiikot na ang buong mundo ko noon dahil sa taas panagat ko. At ang tanging memorya ko na lamang noong araw na yon ay ang pag-iyak ni Nanay Melba kasama ang kaibigan niya na sa Tia Rosa na sa sobrang pag-aalala, Papa Dudut. Melba, ikaw rin. Magpatingin ka na kaya. Malalaman mo na rin ito. Hindi na. Kaya ko na to. Kung pati ako ay magpapa-ospital, hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pambayad. Kanina pa nga ako hindi mapakalik kung saan ako kukuha ng pera para dito eh. May naitatabi ka pa dyan na pwedeng mahiram. Naku, wala eh. Ako rin naman, maraming bayarin ngayon. Walang-wala rin ako ngayon eh. Ano ba? Paano na kaya to? Huwag mo nang problemahin yun. Ang isipin mo na lang muna ngayon ay yung kalagayan ninyo mag-ina. Kaya nahawa yung anak mo dahil dyan sa pagpapabaya mo eh. Dapat yung una pa lang, ipinagamot mo na yung sakit mo. Tingnan mo, mas nawala tuloy. Hindi ko naman alam na abot sa ganito yung sitwasyon namin eh. Magpatingin ka na rin para mabigyan ka na nila ng gamot. Huwag mo nang alalahanin yung gastos. Maya-maya, may darating ng tulong. Tulong? Saan naman manggagaling yung tulong na sinasabi mo? Ganito kasi yun eh. Pasensya ka na kung pinangyayari yung ano, no? Pero tinawagin ko kasi si Gilbert. Sabi ni Fred Biernes to. Si Gilbert? Bakit ko naman ginawa yun, Rosa? Nag-aalala na rin kasi siya sa inyong mag-inay. Bukas daw ba kayo sasampa? Wala naman akong maipanghiram sa iyo. Kay Igwin si Kaya ako Alex. na mismo humingi ng tulong Bukas kay diretso ka na lang Gilbert. ha. Alam ko Diretso na, naman, galing kahit pasok. magkama tayo, hindi ka lalapit sa lalaking yun. Eh kaya ako nga kumausap sa kanya. Hapon pa naman yun, di ba? Rosa, hindi ko kailangan ng tulong ni Gilbert. Isang tabi mo na lang muna ang pride at galit mo sa tao. Kailangan mo si Gilbert ngayon. Kailangan siya ng anak mo. Rosa, Melba, O ayan na pala si Gilbert. Salamat naman at nagpunta ka agad dito. kumusta na si Sally? Inadmit na siya ng mga doktor. Malala raw ang lagay niya. Pero nasalina na siya ng gamot. Ang sabi ng doktor, tuberculosis daw ang sakit niya. TB? Paano naman nangyari yun, Melba? Bakit mo naman pinaabot sa ganitong kalala ang sitwasyon niyo? Hindi ko naman alam na TB na pala itong nararamdaman ko eh. Huwag na kayong magsisihan. Ang mabuti pa, kausapin mo itong si Melba na magpa-admit na rin dahil ang tigas ng ulo. Ayaw niyang magpatingin sa doktor. Hindi ko pa ba nila na check up? Hindi na kailangan. Hihingi na lang ako ng gamot. Mawawala na rin to. Magpatingin ka na sa doktor. Hanggang ngayon talaga, ang tigas pa rin ang ulo mo. Wala akong pambayad sa doktor. Kaya Huwag mo nang problemahin yan. Ako na magbabayad sa mga gagastusin niyo rito. Ang mahalaga ay gumaling si Sally. Pati na rin ikaw. hayaan mo. Mag-iipon ako ng pera kapag gumaling ko. At babayaran ko lahat ng magagastos mo dito sa ospital. Hindi mo na kailangan gawin yan. Kasi kung naman ang hinihiling kong kapalit nitong pagtulong ko eh. Kapag gumaling na kayong dalawa, pakiusap ko lang na huwag na kayong lalapit ulit sa akin. Hindi alam ng pamilya ko ang tungkol sa inyo. Kaya please lang, huwag niyo na akong guluhin ulit. Naiintindihan mo ba yun, Rosa? Pasensya na talaga. Wala naman na kaming ibang matatakmuhan kung hindi ikaw lang. Sige na, ipacheck mo na yung kaibigan mo. Halika na, Melba. Magpatingin ka na rin para gumaling ka. Sandali, hindi pa kami tapos mag-usap ni... Halika na. Siya na nga raw ang magbabayad eh. Hayaan mo na lang siyang bumawi sa inyong mag-ina.
face mask para hindi ka mahawa sa sakit niya. Sige, salamat. Pupuntaan ko na siya. At ikaw naman, Melba. Kung tayo, magpapatingin ka para mabigyan ka na rin ng gamot. Sulitin mo na itong kabutihang ibinibigay ni Jennifer. Dahil baka hindi na ulit ito mangyari. Oo na. Hindi na talaga ulit ito mangyayari. Nagkaroon pa ako ng utang na loob sa lalaking yun. Hindi yun utang na loob. Kabayaran niya yun sa pag-iwan niya sa inyong mag-ina. Kaya wag mo na isipin yun. Yung gagastusin niya ngayon, kakarampot lang yun. Kumpara sa yaman na meron siya ngayon. Halika na. Sa awa ng Diyos ay nakaligtas naman ako sa pagsubok na yon ng Traffic. buhay ko papadudod. Dahil Nililipik. sa diretsong gamutan ay mabilis na Dapat. wala ang sakit ko, ganoon din kay Nanay Melba. Nung nalaman kong ang tatay ko ang tumulong sa amin sa pagbabayad ng mga gastusin sa ospital, ay naisipan ko siyang pasalamatan. Hinanap ko kung saan nakatira si tatay pero hindi natuloy ang plano kong pasalamatan siya. Noong nakita ko kung gaano kaganda ang buhay ng ama ko. Ang bahay nila sakto noon na nasa veranda sila ng kanilang tahanan nung nagpunta ko sa kanila. May 3 siyang anak at puro babae. Maganda rin ang asawa. Mamasdan ko sila. Mula sa labas na masayang kumakain ng merienda ay hindi ko po maiwasang makaramdam ng inggit. Bigla ko naawa sa sarili ko, papadudot. Anak din ako ni Tatay Gilbert. Pero bakit hindi ko Higay na sila. lang naranasan ng buhay na meron? Oo. Oo. Sobrang saya nila habang kami na Yung pesa ito, baka sumabay na Toby sa atin. namin pinoproblema kung paano kami makakasulpa. Kaya tawagan ko to si Ate Christy pagdating natin. No problem ka mo. Oo, mas may isang pa nga eh, di ba? Sulit. Kaya sa balikan pa. Oras na yun. Sakto lang yun. Hindi ko Oo. maiwasang magdalhin ng sama ng loob sa kanya dahil sa pagtalikod na ginawa niya sa amin. Pero kahit na ganoon ay wala akong planong sirain ang tahimik na buhay ni tatay. Ang ginawa ko na lamang ay naglakad ako palayo at binalikan si Nanay Melba na natatanging pamilya. Simula noon ay pinangako ko na sa sarili ko na gagawin ang lahat para matamasa rin ang buhay na meron si tatay. Ipaparanas ko rin kay nanay kung paano ang mamuhay ng payapa at walang iniisip na kahit na ano mga problema. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kaya ko na ito, malamig. Ginawa ko ang lahat para maigapang ko ang pag-aaral ko. Pagtungtong ko ng kolehiyo ay nag-apply ako ng scholarship na handog ng aming mayor. Naghanap din ako ng trabaho para may mapagpunan ako ng panggasto sa eskwela. Hindi naging madali ang pag-abot sa buhay ko na pinapangarap ko. May punto noon na naiiyak na lamang ako dahil sa sobrang pagod. Pero pagkatapos umiyak ay sige pa rin ako sa pagsulong. Mahirap man ang mag-aral ng pagod ay okay na. Kahit nawalan tulog at gutom ay nalalampasan ko ang lahat ng ito. Dahil na rin sa suporta at pagmamahal sa akin ni nanay. Kumapit ako sa Panginoon at humingi ng gabay sa Kanya na sana ay makayanan ko ang bawat araw pang darating sa buhay namin ni Nanay Melba. At ang mga panalangin kong yun na ibinigay naman sa amin ang may kapal, papadudot. Dumating ang araw na nakapagtapos ako ng college gamit ang sarili kong bugod aros. Nang makuha ko ang diploma ko ay agad akong naghanap ng trabaho at nagsimulang mag-ipon. Paunti-unti ay dahan-dahan kong inangat ang buhay namin mula sa laylayan. Dumating kami noon sa moment na hindi na namin problema ang araw-araw na pagbili ng bigas dahil kaya ko nang bumili ng pang-1 linggo. Sakto. Kung noong bata